Mga mahal na kapatid, basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Utos ng Diyos, ang pag-aabuloy o kusang loob na paghahandog. Sa kasalukuyan nating kalagayan na itiniwalag ng hindi makatarungan at pinagbawalang makadalo sa mga pagsamba ng iglesia, ay hindi po natin naisasagawa ang pag-aabuloy o kusang loob na paghahandog. Subalit dapat pa rin nating maunawaan na ito ay isang doktrina o utos ng Diyos na dapat nating tuparin pagdating ng tamang panahon o kung ang iglesia ay maibalik na sa dati nitong maayos na kalagayan. Diyan tayo sa unang bilang. Ano ang saligan ng ating pag-aabuloy o kusang loob na paghandog? Ito sagot, basahin natin. Utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia na huwag nating kalimutan ang pag-aabuloy sapagkat sa mga gayong hain ay totoong nalulugod ang Diyos. Sa makatuwid, kalooban ng Diyos. Utos ng Diyos ang pag-aabuloy o paghandog. Ano ang idinudulot sa Diyos pagka tayo ay sumusunod sa utos niyang ito na mag-abuloy o maghandog? Ang sabi, sa gayong mga hain ay totoong nalulugod ang Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang inuutusan ng Diyos na mag-abuloy o maghandog? At paano ito dapat isagawa? Ito sagot, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Pag sinabing bawat isa, bawat kaanib sa iglesia ay may pananagutang magbigay o mag-abuloy. Subalit, ito ay dapat gawin ayon sa pasya ng puso ng nagkakaloob. Ang ibig sabihin, kusa. Nakalulungkot sa maraming pagkakataon ay hindi nasusunod ito ng kasalukuyang mga tagapanguna at mga ministro sa iglesia na ang pag-aabuloy o paghandog ay dapat ayon sa pasya ng puso ng nagkakaloob. Sa kasalukuyan ay maraming iba't ibang uri ng handugan at mga donasyon na ipinapapasan nila sa mga kaanib sa iglesia. May mga ministro nga na humihiling pa sa mga kaanib na mag-pledge o ipangako kung gaano o magkano ang kanilang ibibigay. Lalo na kapag sila ay nangangampanya para sa worldwide na handugan o donasyon. Ito ba ay naaayon pa rin sa biblical na paraan ng pagbibigay ng mga handog o kontribusyon? Hindi. Ang kanilang ginagawa ay katumbas ng pagdidikta kung gaano o kung magkano ang dapat ibigay ng mga kaanib. Ngunit, yan tayo sa kasunod na bilang. Dapat ba nating ituring ang pag-aabuloy o paghahandog na gaya ng pagbibigay ng limos? Yan tayo sa sagot. Hindi. Sapagkat ang pag-aabuloy o paghahandog ay isang pasan. Ang ibig sabihin ay isang tungkulin o pananagutan. Sapagkat ang pag-aabuloy o paghandog ay isang tungkulin o pananagutan, ito ay dapat nating laging tuparin. Hindi katulad ng pagbibigay ng limos. Sino ba yung nililimusan? Yung nangangailangan. Ang pagbibigay ng limos, kung nais nating magbigay, magbibigay tayo. Kung hindi natin nais magbigay, hindi tayo magbibigay. Iba po yung abuloy at handog. Ito ay isang pasan. Hindi ibig sabihin ng pasan, mabibigatan tayo. Kaya sinabing pasan, ito ay isang tungkulin o pananagutan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit tungkulin o pananagutan natin ang magbigay ng handog o mag-abuloy?
Ito sagot, ang tinuturuan ay dapat makidamay sa nagtuturo ng mga aral ng Diyos. Kaya pala tayo, pinapananagot ng Diyos na mag-abuloy, maghandog, may tungkulin tayong makidamay o tumulong sa nagtuturo ng mga aral ng Diyos. Sino ba ang nagtuturo ng mga aral ng Diyos sa iglesia? Ang pamamahalang inilagay ng Diyos sa iglesia. Kasama ang mga ministro at mga manggagawa o mga ebanghelista o mga mangangaral. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano nakakatulong ang ating abuloy o handog sa mga nagtuturo ng mga aral ng Diyos? Ito sagot. Ito ang ginugugol sa pagpapalaganap o sa pangangaral ng dalisay na ebanghelyo at pantakip o panustos sa mga pangangailangan ng iglesia. Kaya para makatulong tayo sa nagtuturo ng mga salita ng Diyos, mag-aabuloy tayo, maghahandog tayo. Anong tungkulin ng pamamahala ng mga ministro, ng mga manggagawa o ng mga ebanghelista? Ipalaganap ang mga salita ng Panginoon Diyos. Upang maipalaganap ang mga salita ng Diyos sa kapwa, sa lahat ng tao sa buong mundo, tutulong tayo sa mga mangangaral sa pamamagitan hindi lang nung pag-aanyaya katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraan sa pamamahagi ng pananampalataya, kundi mag-aabuloy tayo, maghahandog tayo, yung abuloy, yung handog ng mga magkakapatid sa iglesia, ang isa sa pinag-uukulan nun ay ang pangangaral, pagpapalaganap ng ebanghelyo. Yan yung tinatawag na propagation o evangelization. Tungkulin natin na ipamahagi ang ating pananampalataya. Sa abuloy din at kusang loob na handog, kinukuha ng pamamahalang lagay ng Diyos ang iba pang gugulin para matakpan ang mga pangangailangan ng mga banal o ng iglesia, gaya ng pangangasiwa ng mga pagsamba at pangangalaga o pagpapatibay sa bawat kaanib sa iglesia. Yan naman yung bahagi ng edification o administration. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sa ano pa iniuukol ang ating mga handog? Ito sagot. Sa pagtatayo ng mga bahay sambahan. Yan naman yung tinutukoy na bahagi ng construction. Sa Makatwid, merong 3 major na gugulin ang iglesia. Kailangan ng abuloy, ang handog. Yung propagation, yung edification, at construction ng mga gusaling sambahan. Yan ang dahilan kung bakit ang isa sa mga pangunahing pinag-ukulan ng abuloy o handog ng iglesia sa panahon ng pamamahala ni kapatid na Felix Manalo at kapatid na Eranio Manalo ay ang pagtatayo ng malalaki at magagarang gusaling sambahan. Sa Diyos kasi iniuukol ang gusaling sambahan o ang templo o ang kapilya. Ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tiniyak ng mga naunang namahala sa iglesia na ang bawat lokal o kongregasyon ay mayroong maayos na dakong pinagsasambahan. Kaya ang malaking bahagi ng pananalapi ng iglesia noon ay nakaukol sa pagtatayo, renovasyon, pagkukumpuni, at pagmamantina ng mga bahay-sambahan at iba pang kaugnay na mga gusali, katulad ng opisina, ng distrito, ng lokal, yung tirahan ng tagapangasiwa, tirahan ng destinadong ministro, at ng mga manggagawa. Laban po ang Diyos sa mga lingkod niya na nagpapabaya o iniiwang sira ang templo.
o ang gusaling sambahan habang nagmamadali silang magtayo ng kanilang sariling mga bahay. Ipinagkakait ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa nagpapabaya sa bahay-sambahan. Nakasulat yan sa Hagay 1:9 hanggang 10. Sa kasama ang palad, nabigo ang kasalukuyang mga tagapanguna na ipagpauna ang mahahalagang pangangailangan ng iglesia. Sa halip, ginamit nila ang mga pondo ng iglesia para sa malalaking proyektong pangkonstruksyon na hindi tumugon sa mga espiritual na pangangailangan ng iglesia at naging isang napakalaking pinagmumulan ng katiwalian na umubos sa kabangyaman ng iglesia. Nang simulan nilang itayo ang Philippine Arena na kanilang ipinagmamalaki bilang pinakamalaking arena sa mundo, kasama ang iba pang malalaking proyektong pangkonstruksyon sa Central Complex, ang mga pondo ng iglesia ay naubos, nasaid, at ang mga utang sa bangko ay nagsimulang tumambak, na naging dahilan upang ang mga ari-arian ng iglesia ay maisanla o magamit bilang collateral. Samantalang sa panahon ng sugo at ng naunang namahala, hindi nagsasanla ang iglesia ng property. Pagka nagpatayo ang iglesia ng gusaling, sambahan o anumang proyekto, tinitiyak nila na meron ng sapat na budget. Masinop kasi ang mga naunang namahala. Kaya hindi na uubusan ng pondo ang kabangyaman ng iglesia. Kaming mga ministro ng AGM, kasama ang marami sa inyo doon, ay lubhang nalulungkot sa hindi maayos na pangangasiwa ng kasalukuyang administrasyon sa mga pondo ng iglesia. Dahil batid natin ang kasagraduhan ng pananalapi ng iglesia. Galing yon sa dugot pawis ng mga kapatid. Abulo yon, voluntaryong handog yon ng mga tapat na kaanib sa iglesia na sininop at pinangasiwa ang maayos ng mga naunang namahala sa iglesia. Kaya nga, may krisis sa iglesia ngayon dahil sa kasalukuyang pamamahala na hindi maayos ang pamamahala, hindi lang sa iglesia, kundi maging sa pananalapi ng iglesia. Mga kapatid, nagkagayon man, dapat nating patuloy na bigyang halaga ang utos ng Diyos na pag-aabuloy at kusang loob na paghahandog. Utos ng Diyos yan . Paano yung mga nagwawaldas? Paano yung lumalapastangan, nagsasamantala sa pananalapi ng iglesia? Bigyan daan natin ang paghatol ng Diyos. Siya ang hahatol sa mga nagsasamantala at lumalapastangan sa mga abuloy at kusang loob na handog ng iglesia. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Paano natin dapat ihanda ang ating abuloy o kusang loob na handog? Tungkulin natin ito . Diyan tayo sa sagot. Dapat tayong magbukod ng halaga ayon sa ating iginiginhawa o kinikita. Ang paghahanda ng handog ay batay sa pasya ng ating puso. Natalakay natin ito sa unang bahagi ng ating pag-aaral. At ayon sa ating iginiginhawa o kinikita. Walang sino man na maaaring magdikta o magsabi sa atin kung magkano ang ating ipagkakaloob. Pero tungkulin natin magbukod ng ating iaabuloy o ihandog batay
sa ating iginiginhawa o kinikita. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit dapat nating ihanda ang abuloy ayon sa pasya ng ating puso at batay sa biyayang tinatanggap natin? Ito sagot, sapagkat bagaman ito ay isang tungkulin o pananagutan, ay dapat itong gawin na may pagkukusa, kaya tinawag na abuloy. Kailangan nating ihanda para pagdating ng takdang panahon ng pag-aabuloy at paghahandog ay ipagkakaloob natin ang kusa. Kaya nga ang tawag ay abuloy o kusang loob na handog. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit hindi tayo dapat matisod o maging maramot sa pag-aabuloy o paghahandog? Ito sagot, galing rin sa Diyos ang ating pinagkakaloob, kaya dapat tayong magbigay ng masaya at kusa. Totoo yun, mga kapatid. Lahat ng meron tayo, kanino galing? Sa Panginoon Diyos. Itong buhay, itong lakas, karunungan, kakayahan, para maghanap buhay, kumita ng ating pangangailangan, sa Diyos galing ang lahat. Kaya kung meron tayong tinatanggap na mga biyaya, sa Diyos pa rin galing yun. Kaya hindi tayo dapat matisod o maging maramot sapagkat ibinibigay rin natin sa Diyos yung mga biyayang sa Kanya rin galing. Hindi naman sinabing lahat ng biyayang ipinagkakaloob ng Diyos ay ihahandog natin o iaabuloy natin. Hindi ganon. Alam ng Diyos meron tayong pangangailangan sa ating pamumuhay sa mundo. Pero mula doon sa ating kinikita o iginiginhawa, ibubukod na natin ang ating iaabuloy, ihahandog, para sa panahon ng pag-aabuloy at paghahandog, maibibigay natin ng kusa at masaya ang ating loob. Yan tayo sa kasunod na bilang. Nakakahadlang ba ang kahirapan sa ginagawang pag-aabuloy o paghahandog ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Ito sagot, ang mga kapatid sa Macedonia na malabis ang karukaan ay nagsiabuloy sa sariling kalooban o kusa ng higit pa sa kanilang kaya. Hindi po hadlang ang kahirapan sa pag-aabuloy at paghahandog ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Gaya ng mga kapatid sa Macedonia noon. Ang nakalagayan nila sa buhay na ito, malabis ang karukaan. Subalit, magkagayon man, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban o kusa ng higit pa sa kanilang kaya. Ang totoo, kung babasahin natin ang kasaysayan ng mga kapatid sa Macedonia, sila pa yung nakiusap sa mga apostol na sila ay makibahagi, na sila ay maghandog, na sila ay mag-abuloy sa kabila ng kanilang kalagayan. Bakit? Sapagkat mataas ang pagkakilala nila sa gawang pag-aabuloy at paghandog. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit meron din tayong handog sa pagpapasalamat? Ito sagot. Utos ng Diyos na ihandog natin sa Kanya ang haing pasasalamat. Kalooban niya na magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng bagay. Bukod sa karaniwang pag-aabuloy at handugan, sa iglesia ay meron ding isinasagawang pagpapasalamat na may kalakip na handog. Bakit tayo may handog sa pagpapasalamat? Ito ang sagot. Utos ng Diyos na ihandog natin sa Kanya ang haing pasasalamat. Tungkulin natin na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Ano yung lahat ng bagay na tinutukoy? Yung buhay natin, yung lakas natin, pinamamalagi ng Diyos. Ibinibigay niya ang ating pangangailangan. Nakapagpapatuloy tayo sa paglilingkod. Naliligtas tayo sa mga kasamaan. Patuloy tayong iniingatan ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng yun at marami pang bagay dahilan para magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano inihanda ng mga unang Kristiyano ang handog nila
sa kanilang pagpapasalamat? Ito sagot. Inihanda nila sa loob ng 1 taon upang maihanda nila na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Sa iglesia ay isinasagawa yung pagpapasalamat. Pagka dumarating ang anibersaryo ng iglesia, Hulyo 27, at pagka katapusan ng taon, nagpapasalamat ang mga iglesia ni Kristo. Inihahanda natin yung ating ihahandog sa pagpapasalamat. Bakit natin inihanda? Upang hindi gaya ng sapilitan, kundi kusa. Kung paanong kusa na inihahandog natin ang abuloy, ang mga handog, kusa rin na ating ihahandog sa Diyos ang hain ng ating pagpapasalamat. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong pangako ng Diyos sa mga kusa at masayang nagkakaloob ng abuloy o handog? Ito sagot. Ipagkakaloob niya sa kanila ang masaganang biyaya sa buhay na ito at ang buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Hindi po lugi ang mga iglesia ni Kristong natuto ng pagpapahalaga sa paghahandog, sa pag-aabuloy, sa pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ano pangako ng Diyos? Pagkakaloob niya ang masaganang biyaya sa buhay pa lamang na ito at ang buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, mahalaga po na malaman natin na ang pag-aabuloy o kusang loob na paghahandog ay utos ng Panginoon Diyos. Ang Diyos po ang may kalooban. Kaya kung pinupuna ng mga taga-sanlibutan ang ginagawa natin pag-aabuloy at paghandog at pagpapasalamat sa iglesia, ay ang nilalabanan nila ay ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang may kalooban nun. Kaya lang naman nasisira ngayon ang dangal ng iglesia. Dahil nga sa kasama ang nasumpungan sa kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia na winaldas, ginamit hindi sa mga pangunahing pangangailangan ng iglesia ang mga handog. Kaya nabibigat ang labis ang mga kapatid sa iglesia. Dahil sa ito ay ating tungkulin, kami na mga ministro, hindi namin pinagbabawalan ang mga kapatid na nakadadalo pa sa pagsamba sa kapilya na mag-abuloy o magandog. Wala kayong narinig sa amin na nakasasamba pa sa kapilya. Huwag kayong mag-abuloy. Bawasan ninyo ang inyong handog. Kundi, kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung nakalulugod sa Diyos. Yon ang dapat nating gawin. Ang sinasabi namin, gawin ninyo ang pag-aabuloy at paghahandog ayon sa kalooban ng Diyos. At tiyakin ninyo na nagagamit ng maayos para sa kanyang kaluwalhatian. Naway naging maliwanag sa inyo ang leksyong ito. Kung hindi tayo magdadamot sa pag-aabuloy at paghandog, sa halip ay masaya tayo, kusang loob na nakapaghahandog at nakapag-aabuloy, ang Diyos ang magpapala sa atin. Sa Kanya naman galing ang lahat ng mga bagay. Ang totoo, habang nag-aabuloy tayo at naghahandog, nakusa, masayang loob, lalong naluluwalhati ang ating Panginoon Diyos. Sampalatayanan po ninyo mga kapatid, darating takdang panahon ng Diyos, iaayos niya ang lahat ng bagay sa iglesia. Babalik ang iglesia sa dati nitong maluwalhating kalagayan na ang ibinubunga ng lahat ng gawain ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag-aaralan natin sa susunod nating pagtitipon ang kahalagahan ng panalangin at ang uri ng panalangin na tiyak na sasagot din ng Panginoong Diyos. Bago tayo manalangin ay balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Basahin natin muli ng sabay-sabay. Utos ng Diyos, ang pag-aabuloy o kusang loob na paghahandog. Tumayo kayo mga kapatid, tayo'y mananalangin.
Aming Diyos, maraming salamat po. Patuloy naming tinatanggap ang iyong mga dakilang mga aral na kung aming susundin at ibubuhay, lalo kang naglalaan ng mga pagpapala at mga biyaya sa amin. Narinig namin ikaw po ang may kalooban ng pag-aabuloy at paghandog, maging ng pagpapasalamat. Kaya naman, pangako namin, hindi kami matitisod, hindi kami magiging maramot, kundi pagtatalagahan namin ang bahaging ito ng aming pananagutan sa iyo. Sa kasalukuyan naming kalagayan, hindi namin magawa ang utos mong ito dahil hindi naman kami pinapayagang makadalo sa mga pagsamba sa gusaling sambahan. Subalit pangako namin sa iyo, Ama, pagka naibalik na ang iglesia sa dating kaayusan, lubos naming itatalaga ang aming mga sarili sa pag-aalay ng handog at ng mga hain sa iyo. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa matyagamang pamamagitan. Ikaw po ang luklukan ng biyaya at awa. Kaya naman pinasasagana ng Ama ang kanyang mga biyaya sa amin dahil sa iyong pamamagitan. Ang hiling namin, gawin mo pa kaming mananampalataya, masunurin sa lahat ng mga aral na tinanggap namin sa iglesia upang kami maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya, lalo na sa pagliligtas mo pagdating ng araw. Ama, sumasampalataya kami, tinanggap mo ang pagsamba namin, pinagpala mo ang mga anak namin. Gawin mo silang mananampalataya, kasama ng mga magulang, tapat na naglilingkod sa iyo, sumusunod, nag-iingat ng lahat ng iyong mga kautusan. Muli nagpatawad ka sa mga kasalanan at pagkukulang namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.